kumakanta siya. Guys, parang dumidilim yung langit. Na siya, mag-exercise na siya. Hi, babe. Galingan mo dyan, babe. Video mo naman ako. Hey guys, that's Team Body Project. Kung sino man dyan, dito sa Amerika na gusto nyo yung mga medyo medium to high intensity workout na okay yun. Search ng Team Body Project. Yan, okay yan, guys. Yung ginagawa namin yan nung pandemic kami ni Nika. So yun, gawa tayo ng lumpia. You're stronger than the pain. Alright guys, tingin-tingin lang naman. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin. Ganda talaga na ito. Plug-in hybrid. Madam, uwi na natin to. Guys, isip-isip lang muna. Isip-isip. Tingnan namin yung space. Natin yung space kung pasado kay madams. Isip-isip muna kung gustong magpabaon sa utang. Ganda guys. Grabe, third row na. Malaki kasi yung aming, di naman yung pamilya na, yung kami mag-anak. Kailangan na rin ng ganito eh. Pero parang pwede na rin, parang ewan ko ba? Paano pang short trips? Kailangan ikaw wala akong control dito, yung dyan sa ilalim. Guys, isip-isip. Pero actually, para sa sa height ko ditong third row, parang kaya pa naman eh. Ikaw naman ang magbabayad. Parang 5'6" kasi ako eh. So, uy, tama na. Uy, dikit na sa tuhod ko. Dikit na sa'yo. Upo ka nga dyan kung ano. Sige, yung kunyari ganyan, yan. Oh, yan, okay pa to. Okay pa yan. Oo. Tapos upo ka nga. Ang taas din pala, no? Taas to. Wow. Yan na, recording na. Guys, kumusta kayong lahat? Picture. Anong topic natin for today? For today's topic, pag-usapan natin, meron kasi akong naisip ko lang naman. So, there's no place like home. So para sa akin, parang bakit para sa akin kasi yung home Pilipinas pa rin eh. Bakit there's nothing like it? Bakit ganun? Bakit parang mas masaya pa rin doon? Bakit iba pa rin yung Philippines? Yan. Ako kasi naisip ko dahil sa vibe. Parang iba yung energy doon sa atin. True. Dahil ba parang doon tayo lumaki? Ikaw, ano mo doon? Take mo doon? Well, siguro factor din yung weather. Mm-hmm. Bakit ganito rin naman dito? Hindi naman minsan. Hindi, kasi dito 4 seasons eh. 'Di ba merong tinatawag din na seasonal depression. Like, kung ma-observe mo kapag kayong ganitong winter time or basta pag ganitong gloomy yung weather, parang mas tumataas yung suicide.
cases. Ako, But anyway, oo. going back sa topic, yun, siguro factor yung weather, tapos nakaka-energize talaga kapag ka mainit. And Actually, kahit, wala, it's more fun in the Oo. Philippines talaga. kahit naman siguro mainit dito, hindi pa rin parang Pilipinas yung feels eh. Siguro dahil yung energy ng nakikita natin maraming tao doon, palakad-lakad lang, di ba parang makikita natin mga nagtitinda, Paglabas pa lang ng bahay mo. may mga nagchichismisan, di ba? Parang kompleto na yung araw mo eh. marites. Kasi dito kahit naman mainit, kahit summer, or sabihin natin spring, yung peak ng spring hanggang peak ng summer hanggang mag-fall, yun naman yung mga masarap na weather dito eh. Kaso lang paglabas mo parang walang tao. Oo. Yun yung parang, para sa atin nakakalungkot na yun. Para sa atin. Oo. Kumbaga parang, asan yung mga tao? Kaganda ng mga bahay. Parang wala naman Parang naglalakad. hindi magkakakilala yung Oo. magkakapit-bahay dito. Or ewan ko, baka tayo lang. Hindi tayo friendly. Hindi naman. Hindi, parang ganun. It's more fun in the Philippines talaga. Yun talaga yung ano. Or pwede rin parang ang busy ng mga tao dito. Kasi parang routine ng buhay dito sa Amerika. No? Work, yung mga tao, magpapahinga yan. Kung ano naman sila, nagbabakasyon sa ibang lugar. Kasi siguro walang tao sa bahay nila. Tapos minsan, pag kunwari nagda-drive tayo ng mga 8 p.m., 9 p.m., like sa mga neighborhood, parang Saan? Sa patay na yung... dito. Parang patay na yung mga ilaw nila. Parang inisip ko, tulog na kaya sila or wala lang tao. Isa nga parang... Ang aga-aga pa, 9 p.m., parang ang dilim na nung mga bahay. Minsan 8 pa lang, parang patay na yung town, no? Parang... Saan Tsaka maaga mag-close yung mga establishments shops, dito, mga shops. Ayun. So, yun nga, unang-una sa neighborhood pa lang, as compared dyan sa Philippines, paglabas mo, marami kang makikitang tao, unless, syempre, nakatira ka sa, mga exclusive na village. Mga marites, mga bata na naglalaro, tapos, dyan na yung may sari-sari store agad, kapag may kailangan ka. Tsaka yung isa pang namimiss ko, yung mga fishball, mga ganyan. Mga street food sa atin. Mga street boy foods. na boy. Pag yung after natin mag-walking dati or jogging, diretso sa mga ganun, street food. Pero kasi dati na nagda-drive ako sa Ayala, Alabang, nung nakapasok ako dun. May feeling ako na parang sarap naman dito, tahimik mo, parang nasa ibang bansa. Oo, nasa ibang bansa ka. Parang feeling mo nasa America. Tapos nang ganun dito, parang ganun, kung nasa Ayala, Alabang. Parang pagtagal, parang nakakaano rin, no? Parang nakaka-bored din pala yung masyadong tahimik na Yeah, there's no place like home. Syempre, unang-una, ang layo mo sa family mo, ang layo mo sa friends. Although, meron ng video call, pero iba pa rin talaga yung kasama mo sila in person. Kahit di kayo nag-araw-araw nag-uusap, no? Kahit sabihin natin, every other month lang kayo magkita ng mga tropa mo, or minsan sabihin natin sa isang taon, parang bilang na bilang lang. No? Pero parang, iba pa rin yung pakiramdam na nandun. Iba yung energy, no? Oo, iba yung energy. May times nga na namimiss ko yung commute. Oo. Alam mo yun, yung mag-jeep, mag-tricycle. Siguro kasi nakakahawa yung energy ng ibang tao na pag nakita mo sila may makita ka lang tao na nag-uusap sila, parang ikaw parang nahahawa ka sa energy nila, no? Parang sa SN nila, parang okay, ang daming tao, parang nagpipishbulan, parang okay din Parang bigla akong naaalala yung lola ko sa mother side. Kasi nung pandemic, syempre, kasi yung lola ko, mahilig yun lumabas. Like in her 80s, 90s, in her 90s, lumalabas pa rin yun.
bumabiyahe pa rin yun kung saan-saan. Ganun siya kalakas. Pero nung nag-pandemic, doon nag-start na nag-decline yung health niya. Syempre, kasi matanda na siya, so nililimit namin na lumabas siya ng bahay. Tapos, yun, simula nun doon nag-decline yung health niya. Parang wala ring pinagkaiba sa mga nandito. Na kaya siguro ang daming depressed kasi Iba pa rin yung culture dito. Kasi, yung culture dito, pag yung mga anak nila college na, maalis na sila sa bahay nila, tapos parang, hindi na nga bumabalik eh. Kaya yung mga dito, yung mga 50s and up, parang mag-isa na sila sa buhay eh. Hindi naman lahat, no? Karamihan ganun na. Yeah, tsaka, yun nga, doon na lang sa mga patients natin, most of them, ako sa ward, most of them or most of the time, lahat sila, walang bantay, walang nagbabantay, hindi kagaya sa atin dyan sa Philippines na, yun, may family member na nagbabantay, tapos kung minsan, kung tatanungin mo sila, kung may family ba sila, oo, meron. Sabihin pero mag-isa na lang sila. mag-isa na lang sila or yung mga anak nila nasa ibang states na. Grabe, napaka-independent dito. Dami mga matatanda ng mga 60s and up, 70s, even 80s nagda-drive pa. Nakakita kayo ng gano'n dito. Oo. Kaya, Tsaka ang dami na yung mga like sa mga patients ko na ang pinapakita nilang pictures, alam mo kung ano, ng pictures ng pet nila. Or minsan yun yung worry nila kaya gusto na nilang umuwi para yun nga para sa mga pets nila ganyan. Kaya parang iba pa rin sa atin kasi lalo na yung support system, close family. Karamihan sa atin, parang ang dami natin sa bahay. May ibang families na, may families na pati magpipinsan nandun, di ba? Parang ang dami-dami nila, mga lola, mga tsahin, di ba? Kaya ang saya-saya eh. Kasi yung energy talaga, iba. Kanina ko pa sinasabi yung energy na yung lahat kumikilos, o kung hindi naman lahat kumikilos, parang lahat masaya. Oo, or parang yung may naririnig ka sa labas. Oo, kahit ang daming problema, parang walang problema kasi parang tinatawanan lang natin. Iba eh, pag nag-uusap-usap ng mga yung papamilya, mga magkakaibigan, parang walang problema eh. Dito parang seryoso mga tao. Masyado. Tsaka yung yun nga, yung may maririnig ka lang sa labas na tricycle, or jeep, or mga naglalarong bata. Yung mga simpleng bagay na yun na hindi mo masyado napapansin before. Pero ngayon na nakatira ka na sa ibang bansa, mas na-appreciate mo. Yun nga, yung sasabihin ko pa. Saka mo talaga ma-appreciate eh. Kaya guys, yung parang gusto ko sabihin sa yung mga paalis pa lang. At lalo na yung mga naiinip dyan. Sulitin nyo na talaga, promise. Yung affected ng retro ngayon. Sulitin nyo. Like, kasi after, i-appreciate. pagdating nyo dito, mabibisi na kayong mag-adjust. Pagdating ng isang taon, mamimiss nyo yung Pinas. Yung parang, kung ano man yung parang ngayon na madaling-madali na kayong pumunta ng Amerika, sulitin nyo talaga kasi pag nandito na kayo, parang ang hirap gumawa ng time. Tapos mag-iipon kayo ng ticket pa, pabalik ng Pilipinas. Diba, mahal-mahal na, parang, kano ba ito? $2,000 to $2,500? Grabe. Grabe yun. Minsan, kahit pumupunta dito yung mga family members namin, nagbabakasyon. Masaya, pero iba pa rin talaga sa Pilipinas. Iba talaga. As in, namimiss ko rin yung, alam mo yun, yung magmamall ka lang, window shopping. Maski nga yung amoy lang, di ba? Usok na. Dumaan lang tricycle o kaya yung jeep, yung dati, bandot na bandot ka na, parang, ba yan? Ngayon, parang naamoy ko na yung tricycle, parang nakakamiss. Miss mo parang kabataan days na yun. Yeah. Ayun. Ano ka ba?
Siyempre, pagkain. Ano na mismo Oo, pagkain sa syempre, atin? food. Yung availability ng ng mga ingredients or yung mga Filipino food, yung mga comfort food mo, no? Dito kasi sa lugar namin, hindi ganun ka Mm. accessible lahat ng mga yung ingredients or Aha. yun nga, Filipino food. Yeah. Pero baka sa ibang states, Pag pumupunta nga tayo dun sa no? Sa Birmingham. oo. Meron kasi guys yung yung malaking Asian store doon na siguro an hour away pa dito dinadrive. Yun talaga medyo marami-rami rin mga Filipino products doon, no? Pag nakikita ko yung mga Clover chips, ay tinatawag nga ako ng mga Ako yung chicheria. mga ketchup, hinuhoard ko talaga. Ayun, ano pa ba? Tawag dito. Siya kapag nag-New Jersey tayo, tignan mo, nung nag-Red Ribbon Oo. tayo, nag-hoard ako ng mga, doon, mga food. Kaya nakakamiss guys kasi si Nika, minsan sinasabi niya sa akin parang ay kotang-kota na ako sa New York. Pero pag bumibisita kami, parang dito na naman tayo, parang ang saya-saya namin. Kasi yung energy kasi ng New York guys, parang parehas lahat dyan sa Manila. Dyan sa Manila. City rin naman. Parang ang dami kumikilos, ang dami kung ano-ano nangyayari. Kaya parang, feel mo parang ako nakauwi Ganto-ganto Mas na-realize ko yan nung umuwi yung brother ko nung January, pabalik ng Philippines. Yung sobrang ayoko talaga siya pauwiin kasi I feel close to home na nandito siya. Tapos nung umuwi siya, as in sobrang lungkot ko talaga. Sa sobrang lungkot ko, parang gusto ko agad mag-book na ng flight ng Philippines. Tapos yun, nung ko talaga na-realize na there's no place like home. Tsaka, syempre diba, banggit na ba yung mga friends? Yung mga friends, yung mga mga talagang mga solid na mga kaibigan mo, diba? Ang hirap kasi hindi mo sila pwedeng dalhin dito no? Kung pwede lang sana visa free yung US, diba? Parang Tsaka kung mura lang sana yung kung may piso fare din kaya papuntang States. O kaya kung pwedeng hatian kita. Pwede lang, Tsaka iba talaga Passion ka dito. Iba talaga yung connection kapag yung Filipino friends. Iba talaga. Although dito, mapabait naman yung tao dito, you can make friends with them. Pero iba pa rin yung kasi na-build na yung connection Filipino niya. connection. Oo. Alam mo Tsaka yun? yung mga talagang solid mga kaibigan mo na noon, mga bata pa kayo hanggang ngayon. High school. Iba talaga. Tsaka yung mga di ba? Mga auntie, mga tito, mga ganyan. Tsaka yung pa lang yung sa workplace pa lang na marites session para mas bumilis yung oras or mas mapagaan yung trabaho. Nakakamiss din ng yung mga work friends mo na pag nasa work ka parang kayo magbabarkada lang na kumikita na rin ng pera Thankfully, may mga kasama na rin akong Pinoy sa floor. Ako wala pa. Finally, minsan may... Natapos na yung kontrata ko, wala ako pa rin mag-isa. Yeah. May bandera na ng Philippines yung ER namin. The first. Yun, minsan nakakapag-chismisa naman kami and nakakagaan din ng work kapag ganun. Pero, ayun. Ewan ko ba, siguro... Don't get us wrong, we're very thankful and grateful that we're here in the US. Pero, ayun nga. Iba talaga yung energy doon sa atin. Pero ang tanong, mag-re-retire ka ba sa Philippines? That's a good question. Since ito yung topic natin. Actually, yes or no, pero parang nandun ako sa no side. Siguro 60% no. 40% yes. Leading ako towards no kasi alas kasi mga family na mga relatives. Ay, kasi, mga relatives namin nandito, lalo ni mama ko, tsaka yung daddy ko, malapit na rin silang dito mag-migrate. So parang ako may isip ko, why not
pag dito lang ako magre-retire, pero sa Pilipinas, uwi na lang ako, bisita na lang ako doon. Yung ganun. Yan. Yeah, ako naman, Parang gusto mo doon. parang same answer. Mm. Yun nga lang, ayun, kasi petition ko rin naman yung parents ko. Pero yun nga, yung mga kapatid ko, may iwan doon. Pero Actually, kung may, yun nga, possibility na ma-petition ko sila, and kung gusto rin nila dito, edi good. sarap sana mag-retire doon, kaso lang parang ano yun. Parang Politics most of your life na rin kasi, dito na rin talaga, parang mabubuo. Yun. Kasi, noon pa lang naman nung bata pa lang kami, yun na ang plano talaga ng parents ko eh. Gusto na mag-Amerika talaga eh. Yeah, yun. Pero, pag kunyari, mga 2-3 years nang hindi kayo nakakawin ng Pilipinas, nakakamiss talaga yung energy doon. Ba talaga? Lalo na pag nagro-road trip tayo na papuntang mga provinces, papunta Laguna, Batangas, pupunta tayo ng North. La Union. Nakakamiss din. Baguio. Nakakamiss, oo. Kahit nga yung lumabas ka lang, maglakad ka lang papuntang 7-Eleven or... Kaya nga, no? No, as in... Siopaw, mga Oo, yung... Ayun pa 7-Eleven. minsan, di ba, Maghahanap ako ng mga 20-20 dun sa namin. Di ba minsan pag yung midnight or pag late na dito, doon namin biglang namimiss yung 7-Eleven. Magsusiopaw kami kasi sa Philippines minsan pag yung gabi na, 'di ba? Tapos nagutom tayo, magsusiopaw kami. 7-Eleven na lang. Kasi walking distance lang yun from their house. Sa Philippines. Kasi natin, no? May electric scooter ako, angka siya sa akin. Electric scooter. Tapos yung ano nga yung milk tea na malapit sa inyo. As in, yung lakad lang. Macau Imperial. Macau Imperial, sa kanto lang. Oo nga eh. Nakakamiss yung mga ganun. Dito, wala. Pero, yun nga, sabi nga ni Nika, don't get us wrong. Iba pa rin ang Amerika in terms of yung opportunity at saka yung mabibigay niya, yung mabibigay ng country na to sa sa plano mo sa buhay mo. Kasi 'di ba parang hindi na natin maitatago na yung profession natin sa Pilipinas kapag doon natin practice parang hindi makakabili ng mga ganto-gantong bagay. Underpaid, overwork. Aminin na natin yun. Iba pa rin yung talagang opportunity na binibigay sa ng country na to sa profession mo. Kahit saang state ka siguro mag-practice ng nursing, hindi ka talo eh. Hindi ka malulugi, hindi ka magugutom, komportable ka eh. Kahit mababang cost of living dun sa state na yon or mataas ang cost of living dun sa isang state na to, buhay na buhay ka, komportable ka rin eh. Yun lang. Pero 'di ba yung energy na binibigay ng Pilipinas kung saan ka lumaki, hindi mo parang hindi mo na madadala dito eh. Parang pinag-uusapan nyo na lang. Kaya okay din kapag may kasama niyo yung mga friends niyo na nurses din na pumunta dito, sama-sama kayo, gagantuhan kayo ng mga namimiss niyo sa Pilipinas or kasama niyo yung dependents niyo pumunta dito. Iba pa rin talaga. Pag-uusapan yung mga ganitong Ano pa namimiss mo dun? Si Coco namimiss mo na. Yung aso nila. Yung mga pusa namin namimiss ko na, no? Dami na rin nila eh. Tsaka yung pag manamit ka sa Pilipinas na parang andali lang bumili kasi hindi naman lalamig eh. Shorts and t-shirt lang. Magmamaong ka na lang. Pero ang maganda dito, hindi kahit ano lang suotin mo. Oo. Nung unang dating natin dito, nung first year, syempre, dala-dala ko pa rin yung pananamit ko sa Philippines na parang gusto ko maayos ako. Alam niyo yun, yung
Nagme-makeup pa ako. Punta lang ng Walmart. Nakakainis. Hanggang sa na-adapt ko na rin Oo. yung kahit ano lang talaga dito. Kahit nakapajama ka lang, naka-shorts, nakapambahay ka lang. Literal na nakapambahay ka lang nalalabas. Okay. Naalala ko lang sa Pilipinas pag nakakita ko ng mga gandang jacket, parang gusto ko bilhin pero hindi ko naman pwede gamitin dito, di ba? Init sa Pilipinas, Uy, may jacket. nagde-denim jacket ako sa Philippines dati. Tiis. Ganda. Oo, tiis ganda. Ay, ano pa, ang namimiss ko. Mm. Since kasi dito sa place namin, wala masyadong Asians. Oo. Ano, namimiss ko magpasalon. Oo nga, no? Tsaka ano, Grabe, kung kailan sa atin, no, parang mamahalang ka sa presyo, yung dito parang pag dito ka na, mas if you're mahal, making, guys. yung money dito sa country na to, pag kinumpare mo dun sa presyo sa Pilipinas, parang, ay, kaya ko pala. Dati mamahalan ako. Ha? Mahal talaga Mahal- dito. oo, matagal. Oo, like, nagpa-treatment ako one time. Hindi pa yun rebond. Hindi, I mean, yung kapag, yung sabi ko, pag dito nanggagaling salary mo, tapos maalala mo yung presyo na Oo, sa pasalon mo sa Philippines. Pilipinas. Parang, Oo, parang mura wala pala lang. nun. Yun nga yung una kong planong gawin kapag ka nagbakasyon tayo sa Oo. Philippines. Talagang papaayos ako ng hair ko kahit Mm. magkano pa yan. Ako kasi mahilig kasi ako kumain, no? Yung lalabas lang ako, parang ang dami ko nang naisip. Andyan lahat eh. Parang abot lahat eh. Nasa akin na lang, oh. Minsan ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako. Tapos makikita ko, uy, hindi ko kaya yun. Ay, fishbowl kaya yun. Fishbowl yun, ha? Oo nga, oo nga. Yung mga unli wings na mga ganun. Hindi naman miss yun. Unli chicken wings. Mga top silog. Gabing-gabi na meron pa. Di ba? Alas 12 nakikita mo may umuusok pa doon na nag-iyaw-iyaw pa. Minsan pag wala kang magawa, lalakad ka. MOA, Mall of Asia, mga mall, guys. Oo, kahit dun ka lang sa likod, sa may Parang- Baywalk. Hindi mo may kukumpara yung mga malls sa atin dito sa Amerika. Winner ang mall sa Winner atin. talaga. As in, Sabihin natin, pwede magkaroon ng mga mall dito na mas malaki pa kaysa sa mall natin dyan sa Philippines. Pero yung kompleto, yung pagkikompleto ng sabi natin Mall of Asia, di ba? Kompleto, yung mga hardware, mga kung ano-ano. nandun na lahat. We got it all for SM eh. Mhm. SM eh. Tapos, Manila Bay, di ba? Saya tignan. Kasi mga Kahit naglalakad yung magano mga ka tao, lang. may mga nagde-date, tapos magbebenta ng mga kung ano ng pagkain, mga Kahit kung ano-ano. mag-people watching ka lang Oo. doon. Iba pa rin. Iba pa Yeah, talaga yung energy as doon. in, Mm-mm. compare mo dun sa yung Tyson's Corner ba yun? Oo, yung mall. parang upscale sa na Virginia. mga signature brand na... Okay din, madaming tao, Oo. madaming shops. Pero parang para ka lang din nasa Shangri-La or Resorts World. Eh. Oo, pero Na hindi naman lagi pupunta walang doon. walang Hindi naman lagi may grocery bibili doon. store. Oo. Mm. Wala, iba pa rin talaga Iba pa rin. sa Iba Philippines. pa rin. Mm. Kasi sa atin, no, mga mall doon, may grocery store, may hardware, Mm. department store. Department store, Tila. restaurants, dun sa wait lang, nakalimutan ko, may sasabihin ako eh. Ano yun? Ano yun? Parang connected dun sa mall eh. Baka yung mga watch mo, no? Yung mga watch mo, di ba? Ang dali mo Ay, paggawa ayun ng pa mga pala. baterya. Guys, Lahat, no? ilang watches ko na yung walang baterya, Mhm. 3. Tapos, may pinuntahan kaming mall na 40 minutes away from Mhm. here. Alam niyo kung magkano, guys? Magpapalit ng battery, $25 each. Magkano ba sa atin? Parang baterya lang. Lang? Baterya lang gagawin. Nakalimutan ko na. Bigyan mo ng tip. Siguro May service fee naman. 500 max na yun. Parang ganun. Hindi ko na maalala eh. Pero hindi yung, basta ang alam ko, hindi ako naka-feel na, ay, ang mahal naman, wag na. Ngayon, or siguro kasi nagko-convert lang ako. Or yun nga, na-compare ko pa rin sa price ng Philippines. Tapos ang tagal pa, sabi 30 minutes per watch. Eh, Ah, sa Pilipinas,
Ang bilis-bilis Gagawin lang. on the spot na, no? Oo, on the spot. Tapos hindi lang yun, di ba? Minsan parang ang dami pa din, di ba? Ang pila yung mga nagpapagawa din, pero Oo, mabilis lang. bilis lang. Pag ikaw na yung nandun, parang gagawin na sa harapan mo. Ewan ko ba dun? Siguro yung pinagtanungan ko lang. Actually, dalawa yung pinagtanungan ko. Yung isa, $20 daw. Each watch. Nakakamiss din, ano? Pag yara sa bahay ka na, paghapon na, or pag umaga, no? Nakakarinig ka na ng mga ano, yung mga nagtuturotot ng mga ano, titinda ng mga puto, di ba? Ng taho. Taho, may sigaw ng taho. Tsaka yung mga tumitilao na manok. Oo nga. Iba pa rin talaga. Kasi may yung nagwawalis. vibe. May magwawalis na, no? Oo. Iba talaga guys. True. Nakakamiss. Ano rin naman dito, okay din naman Tsaka, yung energy dito kapag kayo nung bata ka ba, ano? sunny day. Uso rin ba sa inyo yung paghapon na? Or umaga ba yun? May nagsisiga? Oo. Yung mga nagwawalis, di ba? Yung mga dahon nagsisiga para... Sisiga. Nakakamiss yung amoy na yun. Yeah. Alam mo, umaga na o kaya alam mo hapon na eh. Di ko na maalala kung umaga ba yun, may nagsisiga o hapon o parehas ba. Ayun nga, okay din naman yung energy dito kapag kayo. Jeep ka. Kapag ka, maaraw, kapag ka sunny day, clear blue skies. Minsan, yung perspective mo na lang din talaga yung, Kaya guys, i-treasure nyo yan, yung yung buhay nyo sa Pilipinas pag andito kayo. Malayo na talaga. As in, malayo na talaga. As in, komportable talaga dito. May sarili kayong sasakyan. Kain-kain yung bumili. Kung anong gusto nyo. Nakakamiss na siksikan kain sa jeep, no? Bayad po. Kaya ba, maamoy mo pa yung no? Bayad. Ay, naku. Ay, mga storya na Dami ka rin naman maaamoy dito. Oo, mga storya na mananakawon sa jeep. Yun. Ang dami pa, guys. Ang dami pa. Meron ka pa dadagdag. Parang gusto ko tang pahabain pa tong na to eh. Podcast. Ikaw si Slater. Uy, grabe naman. Then, nanonood kami ng idol kasi ni Nika yun. Sky Podcast. Sky Podcast. Tsaka yun guys, ang dami pa naming namimiss sa Philippines. Parang lahat na lang lahat na. Hindi naman siya talaga as in totally na parang devastating kami na parang ano ba yan, depressed kami. Hindi. Kasi yun yung naging buhay. Yun yung naging buhay natin mga Pilipino doon. Kinalakhan. Siyempre, mamimiss mo talaga, diba? Actually, yung buhay nga ng mga Americans dito Correct me if I'm wrong, pero yun nga, routine na sila. Parang pag umaga, nagbe-breakfast. Tapos, pag matanda na, parang manonood na lang ng news. Tapos, mag-tune in lang sa sport na football or baseball. Tapos pagdating ng gabi, kakain, tapos matutulog. Parang na-realize ko nga na mas simple ang buhay dito. Oo, ganun na. Routine. Lalo dito sa place namin, mas simple, laid back, or dahil siguro lumaki tayo sa Manila, sa city. Oo, hassle na buhay. Oo, yung sanay tayo sa hustle and bustle. And yun guys. Hindi, at saka ang dami. So, sa inyo, no, yung mga nurses or kung hindi man kayo nurses, no, comment kayo kung anong na-miss nyo sa Pilipinas. No? Mga kaibigan nyo, andun pa ba? O mga kaibigan nyo, nandito na. Swerte nyo naman kung gano'n, no? Kung yung mga family nyo ba, nakakuha nyo na ba dito sa US? Magkakasama ba kayo? Magkakalapit pa kayo? Magkakahiwalay ba kayo? Ayan. So, yun. Thank you guys for tuning in sa aming mini podcast.
And comment kayo kung anong mare-recommend nyo or anong gusto nyong pag-usapan namin ni Nika, no? Sa susunod na vlog. May shoutout ka? Shoutout! Wow, Bunny! Alam ko nanonood kayo minsan. Thank you for watching, guys. Manawagan ka naman. Manuwag. Nananawagan po kami. kami. Alright guys, thank you so much and see you on our next vlog. And comment kayo kung anong mga gusto nyo mga topic na pag-usapan namin. So yun, thank you guys. Bye!